Natapos ang ating last chapter, kung saan binugbog ng pamilyang Quito sina Ocaron at Gigi, bigla namang dumating si Momo at nilabanan ang mga ito, ngunit hindi niya kinaya ang matandang babae at siya ay nahulog sa sikretong silid na may maraming papel. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandadan, at ito ay ang chapter 37 at 38. Nagsimula ang chapter, kung saan nagulat si Momo sa napasukan niyang lugar at napatanong ito sa kanyang sarili, na anong meron dito. Patuloy namang lumulubog si Momo paibaba ng sahig at sinabi, na hindi ito maganda, habang sinambit ni Turbo Cat, na gusto mo nang umalis. Sinaad ni Momo, na ang sahig ay naging buhangin, at kailangan nating umalis dito kaagad. Ginamit ni Momo ang kanyang psychic power, upang umakyat pabalik ng bahay, ngunit ang Quito family ay nakaabang sa butas. Pinigilan siya ng mga ito, habang binalutan niya ang kanyang sarili ng kanyang kapangyarihan. Hindi kinaya ni Momo ang sunod-sunod na atake sa kanya, at ito ay muling bumalik sa loob ng silid. Sinambit ng pamilyang Quito, na hindi ka namin hahayaan na makatawid sa hangganang na ito. Lulunurin ka ng buhangin sa paligid, at magiging alay ka sa dakilang Panginoong Ahas. Sinaad ni Momo, na hindi ito maganda. Gumawa ka ng paraan, Turbo Granny. Bigla namang inatake ni Ocaron at Gigi ang kanilang mga kalaban, gamit ang mga lamesa ng bahay, na naging dahilan upang mahulog silang lahat sa sikretong silid. Sinabi ng kulot na matandang babae, na nasa Kumunoy tayo, sa kaharian ng dakilang Panginoong Ahas. Inabot ni Ocaron ang kanyang kamay kay Momo at sinambit, na Miss Ayase, ito na ang ating pagkakataon. Si Gigi naman ay pinipigilan ang mga atake ng matatandang babae sa kanya habang sinasabi nito, na Momo, gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Nahawakan na ni Momo ang kamay ni Ocaron at sinaad, na napakagaling niyong dalawa. Niligtas niyo ako. Bigla naman bumigay ang sahig na kanilang kinalalagyan, na naging dahilan upang mahulog silang lahat pa ibaba. Sila ay bumagsak sa bubong ng bahay, habang magkayakap naman sina Ocaron at Momo. Sinabi ni Momo, na okay ka lang ba Ocaron, habang sinambit ng ating bida, na oo, sa kabila ng lahat. Tinignan nila ang kanilang pinagmula na ikinagulat nila at sinabi ni Momo, na totoo ba ito? Paano kaya tayo makakalabas dito? Tinignan ni Momo at Ocaron ang ibabang bahagi ng lugar, at nagulat sila sa kanilang nakita, dahil ito ay puno ng bahay at ang iba ay nakabaliktad ang pagkakatayo. Sinabi ni Momo, na ano ito? Kung ano man ito, nakakaloka, hindi ba? Habang sinaad ni Ocaron, na paano ng lahat ng mga bagay na ito ay nasa ilalim ng lupa. Bigla namang nagsalita si Gigi, na Ocaron, tulungan mo ako. Hinanap ng dalawa kung nasaan si Gigi, at nakita nila ito sa baba ng kinalalagyan nilang bahay at malapit na itong mahulog. Sinabi ni Momo, na huwag kang mag-alala Gigi, tutulungan kita. Bigla namang bumigay ang kinakapitan ni Gigi na naging dahilan ng kanyang pagkahulog, habang sinubukan ni Momo na abutin ito gamit ang kanyang psychic power, ngunit hindi niya ito naabutan. Si Gigi ay bumagsak sa isang kakaibang bagay, at nang tignan nila kung ano ito ay ang katawan na pala ng kanilang kalaban na inaakalang ahas. Ang ulo ng halimaw ay parang isang mythical beast na nabubuhay sa desyerto na nasa ilalim ng buhangin. Ang pamilya Quito ay nakatayo at parang sila ay nagbibigay galang sa kanilang Panginoon. Sinabi ng matandang babae, na dakilang Panginoong Ahas, napakapalad namin sa iyong pagdating. Kami ang pamilyang Quito, ay iyong mga sugo. Sinambit naman ng mga lalaki, na kailangan nating gawin ang post ng eksakto o kakainin niya tayo. Kaya iyan ang dakilang Panginoong Ahas, at hindi ko pa ito nakikita dati. Nagawa namang makuha ni Momo si Gigi gamit ang kanyang psychic power, habang sinabi ng matandang babae, na ang tatlong ito ang mga handog namin para sa iyo sa okasyong ito. Mangyaring huwag mong isipin na sila ay mga miyembro ng pamilyang Quito. Sinabi ni Gigi, na dakilang Panginoong Ahas ba? Tulad ng nasa alamat ng rehiyong ito, habang sinaad ni Momo, na hindi maaari, hindi lamang ba ito pamahiin. Sinambit ni Turbo Cat, na yan ay Korigari, habang tinanong ni Momo, na ano ang Korigari. Sinabi ni Ocaron, na ito ay Mongolian deathworm, sinasabi nilang naninirahan ito sa Gobi Desert, isang higanting cryptid na kumakain ng tao na parang bulati.
Pero sa lahat ng kwento, sinasabing 1.5 hanggang 2 metro lamang ang haba nito, hindi pa ako nakarinig ng deathworm na ganito kalaki. Sinambit ni Momo, na kung ganoon, sa loob ng 200 taon, ang pamilyang Quito, ay nag-aalay ng buhay na sakripisyo, sa isang earthworm na cryptid. Sinaad ng matandang babae, na ngayon, dakilang Panginoong Ahas. Mangyaring tanggapin mo ang tatlong iyan. Sinambit ni Momo, na sampain ka sana, matandang ukluban. Ang pamilya Quito ay gumagawa ng ritual, habang sinabi ni Momo sa kanila, na ang nilalang na yan na sinasamba nyo, ay hindi isang Diyos. Sa hindi inaasahan, ay biglang inatake at kinain ng earthworm ang pamilya Quito, na ikinagulat ng ating mga bida. Sinabi ni Momo, na kinakain niya sila, habang ang natira sa mga Quito ay tumakbo papalayo. Ang earthworm ay nakapaligid sa mga bahay habang sinambit ni Gigi, na ano ang gagawin natin. Walang paraan para matalo natin ito. Sinaad ni Momo, na masama ito. Pansamantala, magtago muna tayo sa bahay na ito. Sinabi ni Gigi, na oo, huwag tayong manatili lang sa labas. Kayong dalawa, bilasan nyo bago pa niya tayo mahanap. Nang tignan ni Gigi sina Momo at Ocaron, ay nakahandusay silang pareho sa sahig, at tila may nangyayaring kakaiba sa kanila. Sinambit ni Gigi, na anong nangyayari, okay lang ba kayo? Bigla namang tumayo si Ocaron at nagwala ito, kung saan ginulo niya ang mga gamit at binasag ang bintana. Pinigilan ni Gigi si Ocaron sabay sabing, ano ang nangyayari sa'yo, Ocaron? May napansin si Gigi na may papadating sa kanilang kinatatayuan, kaya agad niyang binuhat sina Momo at Ocaron upang maiwasan nila ito. Ang halimaw ay inatake sila sa loob ng bahay, ngunit dahil kay Gigi ay naiwasan nila ito. May sinubukan namang gawin si Gigi, kung saan itinapon niya ang nakita niyang baso sa sahig upang lumikha ng tunog. Nang dumampi ang baso sa sahig, ay biglang umatake ang kanilang kalaban kung saan nagmula ang ingay. Sinambit ni Gigi sa kanyang sarili, na nalalaman niya kung nasaan kami sa pamamagitan ng tunog. Pero hindi siya kumikilos pagdating sa aming boses, baka mga tunog lang na umaalingaw-ngaw sa mga dingding ng bahay ang naririnig nito. Bigla namang kinuha ni Ocaron ang gunting at nais nitong isaksak ang bagay sa kanyang leeg. Napansin naman ito ni Gigi, at mabilis niyang pinigilan si Ocaron habang sinasabi nito, na tumigil ka, anong ginagawa mo? Sinabi ni Ocaron, na huwag kang makialam, at hayaan mo akong mamatay. Pilit namang pinipigilan ni Gigi si Ocaron habang sinabi nito, na bakit mo gagawin yan? Biglang nagkaroon ng flashback si Gigi, kung saan nakita niya ang kanyang mga magulang na nagpapakamatay sa labas ng kanilang bahay. Agad na pumasok si Gigi sa kanilang bahay upang kumuha ng cutter, at pinutol ang mga lubid na nakatali sa mga leeg ng kanyang nanay at tatay. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang mga magulang upang tignan kung okay lamang sila, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang inay, na hayaan mo akong mamatay. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan hawak ni Gigi si Ocaron at sinaad, na bakit? Ano ba ang problema mo? Sinambit ni Ocaron, na hayaan mo akong mamatay, habang napansin ni Gigi si Momo na nakabangon na, at may hawak itong matulis na salamin at nais niyang ibaon ito sa kanyang katawan. Sumigaw si Gigi, na itigil mo yan Momo. Huwag mong gagawin yan. Hindi pinakinggan ni Momo si Gigi, at agad na binaon ang salamin sa kanyang tiyan, ngunit ito ay tumama kay Turbocat. Sinabi ni Turbocat, na sinaksak mo ako, habang sinambit ni Gigi, na magaling pusa, pero okay ka lang ba? Sinaad ni Turbocat, na ano ba yan? Ikaw na tanga, talian mo si apat ang mata gamit ang bagay na yon. Agad na tinalian ni Gigi ang mga kamay ni Ocaron, habang humihingi ito ng tawad sa kanya. Sinabi ni Turbocat, na pagkatapos mo dyan, ay ang malanding babae naman ang talian mo. Habang tinatalian ni Gigi si Momo ay sinabi nito, na anong meron? Bakit nila ginagawa ito? Sinambit ni Turbocat, na ito ay psychic waves, yung uod na yan ay naglalabas ng mga psychic waves, para ipagawa sa mga tao sa bahay na ito na patayin ang kanilang sarili. Sinabi ni Gigi, na siya pala ang may kagagawan sa nangyari sa aking mga magulang. Pero kung ganon, bakit okay lang ako? Sinaad ni Turbocat, na ano? Hindi mo ba napapansin? Bigla namang ginamit ni Momo ang kanyang psychic power upang kunin ang mga bubog at ibaon ito sa kanyang sarili. Nakita ni Gigi ang ginawa ni Momo, kaya pinigilan niya ito na naging dahilan upang tumama sa kanya ang mga matutulis na salamin.
Nagtamo ng sugat sa kamay at sa isang mata si Gigi, habang nakita niya ang malaking halimaw na nakatingin sa bintana ng kinalalagyan nilang bahay. Muli namang ginamit ni Momo ang kanyang psychic power upang kumuha ng bubog at ibaon ito sa kanyang dibdib habang pinipigilan niya sa pagkilos si Turbo Cat. Agad na tumakbo si Gigi at pinigilan ito gamit ang kanyang isang kamay, at mabilis na binuhat sina Momo, Turbo Cat at Ocaron upang iwasan ang papadating na atake ng Earthworm. Patuloy lang sa pagtakbo si Gigi hanggang makalabas na ito ng bahay. Bigla namang na-out of balance si Gigi dahil sa hagdan na naapakan niya, na naging dahilan upang mabitawan niya ang ating mga bida at nahulog din siya paibaba. Sinabi ni Gigi sa kanyang sarili, na kumilos ka Gigi, at huwag na huwag kang susuko. Si Ocaron at Momo ay tatalo ng bahay, na napansin ni Gigi at agad niyang nilapitan ang dalawa. Pinipigilan niya sina Ocaron at Momo na tumalo ng bahay habang nagmamakaawa ito, na gumising na kayo at takasan ang kapangyarihan ng halimaw. Bigla namang nagulat si Gigi, dahil nasa kanilang harapan ang napakalaking earthworm at unti-unti na itong nawawala ng pag-asa. Bago pa tuluyang mawala ng pag-asa si Gigi ay may nakita itong kakaiba sa kanyang harapan na lumulutang sa ere, at ito ay ang multo na nakikita niya noon sa kanilang bahay. Dito na natatapos ang chapter 37 at 38 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.